Papa, Papa! Adeline! Ayan na, dali, Papa! Mama! Mama, Mama! Opo, ayan na sila. Opo. Ay, na. Papa, Papa! Papa! Oh, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na sila, dali. Ayan na. Ayan na sila, dali. Ayan na, Papa, Mama. Ayan na. Yun na. Nahuli ba? Hindi. Medyo. Tulog yan. Kaya nakalabas nila. Hello guys! Good evening! Welcome back to my channel. It's been a long time talaga. Mula nung last vlog ko. Actually, by this time, ang dami ko pang unedited vlogs. Ang na-edit ko pa lang yung parang sit-down video. Yun pa lang. Tapos marami pa akong for edit na vlogs. Hindi ko pa siya masyadong maharap. So, today is June 11, guys. At currently, around, anong oras na ba? Magsa 7 PM na. Tapos, nandito ako sa bahay. It's a Wednesday. Ayun, maraming nangyari. And yes, nakalagpas na tayo sa first trimester. We are now on our second trimester na. Medyo magulo kasi based sa last check-up ko nung Saturday, sabi ni Doc, 14 weeks na daw ako. So, since Wednesday ngayon, so parang 14 weeks and 4 days na ako based dun sa sinabi ni Doc. Pero kung i-base ko siya dun sa last ultrasound ko, turning 14 weeks pa lang ako on Friday. So, 13 weeks and 5 days pa lang ako ngayon kung based sa ultrasound. So, baby namin ngayon ay around parang 14 to 15 weeks, mga ganyan na siya. Ayun, hinihingal na naman ako. Ayun, actually guys, maraming nangyari. Hindi na ako nakapag-update as planned. Kung paano yung pinlano ko before na sabi ko i-document ko yung aking aking pregnancy journey. Hindi ko siya na i-document ng maayos. Kasi, sobrang naging challenging sa akin ng first trimester. Yung mga nabanggit ko na mga symptoms na naranasan ko dun sa aking sit-down videos, mas lalo pa siyang lumala habang nandun ako sa first trimester ng aking pagbubuntis. Lalong lumala yung pagiging sobrang mapili ko sa pagkain to the point na parang lahat ng kakainin ko hindi ko gusto. Tapos parang lagi akong nasusuka, naduduwal. Parang nung sa sit-down video, sinabi ko na naduduwal lang. Pero this time, talagang sumusuka na talaga ako pag hindi ko gusto yung kinain ko.
dumating na sa point na nagpareseta na ako kay doktora ng ng para sa pagsusuka kasi nga feeling ko hindi na ako nakakuha ng tamang nutrition dahil sa pagsusuka ko at pagiging picky eater ko. Parang ang mga kinakain ko lang na food, lagi lugaw, mga ganun lang, lugaw, spaghetti, basta napaka-unhealthy. Parang pag kumain ako ng mga fruits, ng peras, ng apple, sinusuka ko, hindi ko alam kung nalalamigan ba yung tiyan ko, ganyan. Hindi ko alam pero sobrang ibang-iba yung taste buds ko. At sobrang nagsisi ako na parang masyado kong dinamdam yung ganun na feeling. Parang dapat nilabanan ko siya. Pero hindi rin eh. Kasi tinry ko din talaga siyang labanan guys. Pero sinusuka ko lang din talaga yung mga kinakain ko. Kaya nakaka-frustrate siya. Madalas ako mag-emotional breakdown. Alam ni Love yan. Kasi nga, ayun, na-frustrate ako na hindi ko makain yung mga dapat kong kainin. Tapos, yun nga, ganun pa yung nararamdaman ko. Ayun. Nung last check-up ko, parang 56 kilos ako, naging 55. Tapos, itong Sabado lang, naging 54.5 kilos na lang ako, guys. Quick update lang. Ngayon, yun nga, nakalagpas na tayo sa first trimester, pero pagkalagpas ko ng first trimester, grabe niyanig yung mundo namin ni Love nang nangyari. Actually guys, naka-bed rest ako ngayon. Kaya nandito lang ako sa room. Naka-leave ako for a week sa work. Kasi nga, nagkaroon ako ng spotting and UTI. Ayun, unfortunately, nakaranas din tayo ng ganun. Kahit na sinasabi nila na normal lang na magkaroon ng UTI, na usually naman nagkakaroon talaga ng spotting. Hindi ko pa rin maiwasan na sisihin yung sarili ko. Kasi nga alam ko na kagagawan ko rin yun sa mga kinakain ko. Pero yun nga, sabi nga nila, wag daw ako ma-feel bad. Kasi nga, ginawa ko naman yung best ko na kumain ng tama. Yun nga lang, sinusuka ko lang din kasi talaga siya. Kumbaga, sabi nila, matindi daw ako maglihi. Kaya ayun. So, ganito kasi yung nangyari guys, diba? Nung check-up namin nung Saturday, fourth check-up yun. Actually, hindi siya dapat check-up. Dapat laboratory test lang siya. Dahil nga, nag-request ako kay Doc nung last check-up namin, yung third check-up namin, na magpa-laboratory ako kasi nga, natatry ko na parang nagiging itchy yung aking down there. Nagiging itchy yung aking pem-pem. So, sabi ko, baka hindi na siya normal. Though, pag sinesearch ko, sinasabi na pag pregnant ka, normal lang daw talaga na maging itchy yung down there mo. Pero, wala lang. Gusto ko lang makasigurado na hindi siya infection. Kaya, nung dinisclose ko kay doktora, yung ganun na nararanasan ko, sinuggest niya na magpa-laboratory test ako. And actually, yun din talaga yung gusto kong gawin. Para malaman ko kung, dahil nga sobra akong hindi kumpiyansa sa mga pinagkakain ko this past few days. Alam ko na hindi ko na satisfy yung nutrition na dapat na mabigay ko kay baby. Kaya gusto ko magkaroon ng gusto ko mag-lab test para makita ko kung ano ba, diabetic na ba ako, may UTI na ba ako, ano bang, meron na ba akong infection, kung ano na ba. Kaya ayun, so binigyan naman ako ni Doc ng request. Then, nagpa-laboratory test na kami kaagad the following Saturday. So, yun, itong nakaraang Sabado. So, ayun na nga, nagpa-check up ako, nagpunta na kami sa clinic, tapos kinuhaan ako ng dugo, tapos ng urine, sample, ayan. Tapos, after 2 hours, kinunan ulit ako ng dugo, pero dito na lang sa may hintuturo ko, yung ganon. Ayun, habang nandun kami sa clinic, binlog ko pa yun guys tinry ko pang i-vlog yun. Mga clips ako noon, siguro before tong vlog na to, mai-edit ko yun. At may upload ko yun. Nag-vlog pa ako noon kasi nga super happy ko na. Ayun na nga, finally na-announce na namin yung pregnancy ko. Tapos, nakalagpas na kami sa first trimester sa kabila ng hirap, ganyan. Kaya super happy ko. Tapos bigla, nung nag-CR ako sa clinic, after ko yung bago ako kunan ng dugo para dito, yung after 2 hours,
nagulat ako, may spot sa underwear ko. Tapos, nung nag-wipe ako ng tissue, meron ding spots ng blood sa tissue. Tapos, inulit-ulit ko ng wipe. Meron talaga at meron talaga. So, kinabahan ako. Grabe, hindi ko alam kung ano yung para akong nanlamig na nanginig na sobrang parang naiiyak na ako. Kasi, sabi ko, hala, ano ba to? Ano ba tong nagawa ko? Bakit ako nag-spotting? Sobrang kaba ko, lumabas ako agad ng CR. Sinabi ko kay Love, may spotting ako. Sabi ko ganun. Tapos ayun, katabi lang nung clinic na pinagkuhaan sa akin ng lab test. Clinic ni Doktora Saldua. Yun yung OB-GYN ko na super bait ni Doc. So yun, dumiretso na ako doon. Tapos sinabi ko kay Miss Joyce, yung nurse niya, yung nandun sa front desk na, sabi ko, Miss Joyce, sabi ko, meron akong spotting just now. Sabi ko, dapat lab test lang ako, pero nagkaroon ako ng spotting. So yun, sabi niya, sige, i-check na natin yan. So, in-ultrasound ako, tapos inantay na din namin yung result ng lab test. Mabilis lang naman, dumating din kaagad yung lab test. Actually, bago ako matawag dun sa room ng pag-ultrasound din sa akin, dumating na yung result ng test. Ayun, nakita ni Doc na may UTI ako. Tapos sobrang bait ni Miss Joyce. 'Di ba wala pa si Doc kasi meron pa nakasalang sa kabilang room. Chinek niya na agad yung tiyan ko. Tinignan niya na agad si baby. Tapos nakita niya na, ayan, sabi niya, okay naman si baby mo. Sabi niya, malikot naman siya. Okay naman siya. Sabi niya gano'n. Huwag ka na mag-worry. So sabi ko, sobrang, kasi yun talaga yung priority mo talaga eh. Kung kamusta si baby. Kasi hindi mo naman siya nakikita talaga. Hindi ko pa rin naman siya nararamdaman. Kasi nga, ilang weeks pa lang siya. Hindi katulad nung pagka mga patapos ka na ng second try, tsaka papunta ka na ng third trimester, may raramdaman mo na kung sumisipa-sipa na siya eh. So talagang grabe yung kaba ko. Medyo napanatag ako nung sinabi ni Miss Joyce na okay naman si baby. Ang likot-likot pa nga daw ni baby. Tapos ayun na, nung pumasok na si doktora, ayun, tinignan niya din si baby. Normal naman daw yung size ni baby. Normal yung head size niya. Ito daw, tinuro niya pa. Ito yung hands niya. Ito yung legs niya. Ito yung, okay naman yung size niya. Yung heartbeat niya, mabilis naman. Okay naman. 155 BPM pa yung, kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang heartbeat. Ayun, tapos yun nga, nung nakita ni Doc yung result nung lab test ko, nakita niya na meron nga akong UTI. Tapos, basta hindi maganda yung result nung lab test ko sa urine. Pero, yung sugar ko, normal naman. All other result, okay naman. Maliban lang talaga sa urine ko. Guys, wait lang kasi si Sean tumatawag. Ayun siya. Ang lakas pala ng ulan. Sorry guys kung medyo maingay itong vlog na to. Pero yun kasi mamaya darating na sila mama, so medyo maingay na. Mas maingay, kaya dinrub ko na talaga tong chance na to. So, sana ba ako nahinto? Yun nga, yung result ng urine test ko, hindi maganda. So, niresetahan ako ni Doc ng antibiotic para sa, UTI. Tapos, binigyan niya din ako ng pampakapit for a week. 3 times a day siya, yung Dufaston. Ito yung aray, dahan-dahan lang. Ito yung nireseta sa akin ni Doc na para sa UTI. Once lang siya iinumin. Nung bedtime ko siya ininom. Minex ko lang siya with half a glass of water. Tapos ito naman yung pinapainom sa akin ni Doc na pampakapit. Dufaston. Ayan. Tapos, pinalitan na yung vitamins ko, guys. Nag-start ako ngayon kasi pinaubos mo na sa akin yung dust. So, eto na siya. Ito na siya ngayon. Grabe, tinitigyawat ako, no? Ano ba to? Ito siya ay, ang hirap i-pronounce. Pero, Calvit Gold siya. Calcium and cholecalciferol. Parang ganon. Tapos, yung isa naman, itong Promam. Yung Promam. Ganyan siya. Ito yung box niya. Ito siya, Promam. Yan. Yan naman yung yan na yung iniinom ko ngayon. Aside sa vitamin C na Immune Pro at saka sa yung sa nabibili sa Watson's na vitamin B complex. Ayun, lapit ko na.
Ayun, tapos, pag-uwi namin, ayun, in-advise ako ni Doc na mag-bed rest for at least 1 week, sabi niya. At least 10 days, ganyan. Sabi niya kung papayagan daw ako sa office. Sabi ko naman, oo, papayagan naman ako, mabait naman yung mga ka-work ko, tsaka yung boss ko. Sabi niya, kasi kailangan, kasi kesa naman makunan ka, sabi niya sa akin. Kaya, sabi niya, as incomplete bed rest ka dapat, sabi niya. So, ayun, mula nung Saturday, Sunday, 5th day ko na ng bed rest ngayon, Wednesday. Pinapunta ni Love dito si Trixia, yung pamangkin ko, tapos yung kapatid ko naman, mamaya parating na. Para umalalay sa akin, para sa mga pangangailangan ko, ganyan. Tapos, nirequest ko kay Love na pwede bang pati si Sean, kasi kako bang pawala ng stress ko si Sean, tsaka happy pill ko si Sean. Ayun, nakakatuwa si Love kasi okay lang sa kanya. Sabi niya, sige, oo. Kasi alam ko naman na grabe yung happiness mo pag nandito si Sean. So, ayun, kinuha niya rin si Sean, pamangkin ko, tapos yung kapatid ko. Kaya, ayun, natutuwa naman ako na gano'n. Hindi ako masyadong nalulungkot kasi nga, mula si Love, may work siya. Hindi ako nalulungkot na mag-isa lang ako. Grabe guys, yung ganong experience. Parang sisisihin mo talaga yung sarili mo. Pero sabi nga ni Love, andyan na yan. Kailangan maggawa na lang tayo ng solution kung paano natin masasolve yung problem. Huwag na nating dibdibin. Ito yung pamangkin ko guys. Yung pamangkin ko. Yes, what do you need? Napagmantika mo na, ganun. Lagyan mo na ng toyo. 6 na, ng toyo. Tapos, laurel. Nakita mo yung laurel? Mga limang ng laurel. Tapos, pamintang buo. Siguro 2 plastic lang ng pamintang buo. Tapos, pamintang durog. Konti lang. Kasi, di ba mahaba yon yung strip. As in, konti lang may bukas na dun eh. Tapos, tubig. Mga 1 basong tubig. Tapos pakulo-kulo. Ayan, nagluluto siya ng dinner namin. Kasi nilaga yung niluto namin kanina. Tapos, ngayon, may natirang karne. Isasama sana namin sa nilaga. Kaya lang kasi naubos namin yung sabaw ng nilaga. Kaya mag-aadobo na lang siya. Pero bawal sa akin yun kasi maalat eh. Ayun, ngayon, ang ginugol ko, ay nung pagkatapos ng check-up, bumili kami ng cranberry juice, na 2 liters kasi yun yung nirecommend ni Doc na inumin ko, tapos more water, less talaga sa mga salt. Fast food, guilty ako dyan kasi nga ayun ang picky eater ko kasi, so parang yun lang yung tinatanggap ng sistema ko. Minsan nga hindi pa din, kaya din talaga bumaba yung timbang ko, pero babawi talaga ako sa'yo, babawi talaga ako kay baby. Kaya ngayon kumakain na ako ng mga gulay. Pinipilit ko kumain ng gulay. Hindi naman ako ganun nasusuka kasi nga nakalampas naman na rin ako sa first trimester. Kaya thankful din ako na hindi na ganun kalala yung pagsusuka ko. Tapos, nagpabili ako kay Papa ng kamote, orange, avocado, saging, ganyan. Kaya lang mga hilaw pa yung yung saging at saka yung avocado. Kaya hindi ko pa makain. Kamote tsaka orange pa lang yung nakakain ko. Kaya tapos yung ulam namin na nakaraan, sinigang na baboy, sinigang na isda. Ngayon naman nilaga, mga ganun na. Puro gulay. Tapos hindi na ako kumakain ng mga maalat. Tapos yung 7 liters. Ayan guys, yung 7 liters na yan, good for 2 days ko lang yan. Sabi ni Doc, kailangan targetin namin na mapagaling yung UTI ko kasi hindi dapat namin hayaan na umabot yung infection kay baby. Kahit na super healthy ni baby as of now, kailangan syempre maging responsible si mami, maging healthy si mami. Kailangan gawin lahat ni mami kasi lahat ng kakainin ni mami, lahat ng mapipil ni mami, maramdaman at makukuha ni baby. Ayun. Tapos, ko na din, kasi diba nandito lang ako sa bahay, parang every 2 hours kumakain ako, kahit kamote lang, ganyan, orange, basta dapat kumakain ako para hindi ako sinisikmura. Kailangan hindi ko nahintayin na sikmurain ako bago ako kumain. Kahit konti lang, kailangan kumain ako. Pero yun lang ang problem ko, ihi pa din ako ng ihi, as in, ihi talaga ako ng ihi. Siguro dahil din sa ini-intake ko na water ngayon, sobrang dami kasi.
Ayun guys, bad mommy. I'm a bad mommy. Hindi naman. Sabi nga ni Love, first time. So, at least may time pa para, may chance pa para itama ko yung mga mali kong ginawa. Tsaka nakita rin naman ni Love kung gaano ako nahirapan. May point pa nga na hindi ako nakakapag-lunch kasi talaga sinusuka ko lang din talaga siya. Eh, nasa work pa naman ako. So, kailangan kahit na ganun yung nararamdaman ko, syempre kailangan mag-work ka pa din. Kaya, ayun. Ang laki na ni baby, guys. Ang laki na ng tiyan ko. Sabi rin ni Ate Ann, yung asawa ng pinsan ko, ni Kuya Atan, ang laki ka daw magbuntis. Sabi ko nga sabi ko, i-gift na sa akin ni Lord. Guys, nga pa ng birthday ko bukas. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, huwag niyo pong kukunin si baby. Gift niyo na po siya sa akin sa birthday ko. Hindi ko po kakayanin kapag nawala siya. Naiyak tuloy. Pero yun nga. Yun. Sobrang love na love ko tong baby namin. Okay nga lang sa akin kung girl siya o boy siya, kahit anong gender pa niya. Ganun pala yun. Dati nung di pa ako buntis, parang sabi ko, sana girl, sana boy. Ngayon, ay wala. Kahit ano, literal, kahit ano, basta talaga healthy, normal, safe. Okay lang sa akin, anak namin to eh. Ayun. Tapos guys, sabi ko pa nga kay Love, wala akong ganang mag-celebrate ng birthday. As in, wala talaga. Kasi nga sabi ko, parang, hindi masaya. Kasi nga, ganun yung nangyari. Parang hindi ko maano na magsaya sa araw ng birthday ko. Sabi niya naman, Love, sabi niya, huwag mo naman tignan ng ganun. Kasi nga, blessing nga yan. Kasi nga, okay naman si baby. Kahit na nagka-UTI ka, kahit na nag-spotting ka, okay naman siya. So, isang reason yun para i-celebrate mo yun. Sabi niya, yun pa lang, reason na yun to celebrate. Nagagalit nga siya pag sinasabi ko na, Love, huwag na ako mag-celebrate ng birthday. Sabi ko, originally nga yung plano namin, yung birthday ko dapat sa parang isa siyang resort, tas invited yung sila Mama Des, ganyan, yung mga pamangkin ko kay Christian. Sobrang excited ako doon. Tapos yung naiyak tuloy ako. Yung side ko din, kompleto, ganyan, parang private villa siya. Tas nung naganto yung nangyari, parang ayoko na. Syempre parang basta parang wala akong karapatang magsaya, parang ganon. Kaya yun. Nagagalit sila pag sinasabi ko na mag-celebrate. Kaya ito, niraos namin. Sabi niya, papuntahin ko na lang daw dito sila Mama. Ayan, para konting salo-salo na lang, ganon. Tapos at least nasa bahay pa rin naman ako. Pahinga lang, dito lang ako sa taas. Di ako bababa. Para hindi ako mabinat kasi nga kailangan ko mag-rest for baby. Tapos drink na lang ako ng maraming water. Ayun, pray lang. Gagaling din ako sa UTI. Sobrang excited na nga ulit ako sa susunod na check-up ko. Ang check-up ko is 2nd week ng July na. Hindi ko nga sure, pero by that time kasi parang 19 weeks na ako or 18 weeks. Parang pwede na makita yung gender ni baby. Pero yun nga, thank you Lord kasi sinave mo si baby. Ayun. So, mamaya papakita ko sa inyo guys, darating sila Mama, si Lynn, si Ate Joanne, tapos yung dalawa kong pamangkin, si Mary at si Mika, tapos si Papa bukas pa. Hindi na namin na-invite sila Mama Des kasi malayo sila, tapos sobrang lakas ng ulan dito guys. Laging orange rainfall dito sa Zambales. Kaya, ayun. Tsaka, yun nga, para hindi na rin ako masyadong mapagod. Sabi ko nga kila Mama, pagpunta nyo, dito lang ako sa taas. Hindi ako bababa. Okay lang naman daw. Ayun. Guys, pag-pray nyo kami ni baby. Alam nyo, sobrang na-appreciate ko lahat ng tao na nag-chat sa akin. Hindi ko rin kasi talaga sinabi. Pero syempre sa office, kailangan ko sabihin. Yung best friend ko, hindi ko pa nasabihan. Kasi birthday niya noong June 9. Pinati ko siya noong June 9. Tapos parang, nabi-feel bad nga ako na wala man lang pa-surprise sa kanya. Si Demi, guys. Kaso hindi ko naman, tas dahil nga birthday niya, parang hindi ko kayang magbalita sa kanya ng bad news na yun nga, Monday yun guys Monday, parang 2 days pa lang yun. Parang sobrang lungkot-lungkutan pa ako noon talaga.
Kaya hindi ko pa magawang mabalita sa kanya yung bad news na yun kasi nga syempre birthday niya. So halos wala pa talaga akong nasabihan. Saglit lang guys, may pag ano na yung Shopee ngayon, tumawag sila tapos parang nag-advertise. Anyway, so yun nga, nag-order lang kami ng food. Kasi actually pupunta rin talaga sila Papa bukas kasi nga gagawin nila yung maglalagay sila ng extrang roof dun sa back door namin para hindi umaanggi yung ulan kasi nga sobrang lakas ng ulan dito. Ayun. Gabi-gabi prayer ko talaga. Mas lalo ko pinagpe-pray kay Lord yung though lagi ko naman talaga pinagpe-pray yung safety, yung health, tsaka yung na maging normal si baby. Ngayon talaga sobrang hindi ng prayers ko. Ay. Pero kaya to, sabi nga nila nung mga nakaraang araw na lungkot-lungkutan ako. Wag dapat ganun. Kasi nga, syempre pag malungkot ako, malungkot din si baby. So sabi ko, nga, ba't ba ako kasi nagpapakalugmok? Okay naman siya. So, kailangan ko lang idisiplinahan yung sarili ko. Tapos ayun, ito laking tulong na itong pamangkin ko na to. Napapatawa niya ako palagi. So ayun, thank you din dito kay Tricia. So, pamangkin ko siya yung mag-aalaga kay baby pagka nanganak na ako. So, i-train namin siya. Pero meron na rin naman siyang experience. Tsaka kasama niya rin naman sila Mama Des. Tsaka sila Tita Len. Kasi dito daw sila titira nun. For a month, ganyan. Hanggat sa makayanan ko na. Ayun. Sobrang thankful din ako sa work. Kasi niintindihan nila ako. Ayun. Siyempre, ang priority ko, top priority ko din. Siyempre, health namin ni baby. Kaya, ayun. So, yun, sila Mama nag-ready na. Si Love nasa office pa. So, mamaya, hintayin natin yung pagdating nila, no, guys. Ito lang tayo sa room. Naglagay lang ako ng ganito para medyo presentable naman. Tinitigyawat ako, guys. So, siguro dahil nga na-stress din talaga ako. Ayan, hindi na ako nag-abalang mag-ayos. Naglagay lang ako ng konting kulay sa labi ko. Ayun. Si Papa, bukas pa darating. Tapos, hiniritan ko siya ng kasi nag-crave ako ng big sushi. Sabi ko nga kay Love daw, pwede kaya ako kumain ng mga handa ko. Sabi niya, pwede naman, birthday mo naman. Basta uminom ka lang ng maraming tubig. Lakalakin mo yung tubig dyan. So, ayun. Nag-crave ako ng big sushi. Tapos, sabi ko, bilan mo akong big sushi. Tapos sabi niya, sige daw, mag-order daw ako. Bayaran niya daw bukas. Ayun, nabudol ko si Papa. Tapos, si Mama naman, tsaka si Lynn, may regalo sila sa akin na cake. Yung Ferrero Rocher na cake sa Beanery. Ayun, kinikrave ko din kasi yun. Tapos nag-order na lang kami ng food sa Bart's Catering. Kasi pero hindi catering guys, nag-order lang ako. Sakto kasi nga magagawa sila sila Papa dito. Tapos ulam na rin namin yun hanggang Biyernes kasi para hindi na magluto. Holiday bukas, so excited na rin ako kasi walang pasok sila. Makakasama ko siya maghapon. Sobrang miss na miss ko siya. Ayun. Balitaan ko kayo mamaya pag nandito na sila Mama. Thank you rin kay Nanay kasi binigyan niya rin ako ng dagdag sa pang birthday. Excuse me guys. So ayun, medyo nagugutom na ulit ako. Pero kakakain ko lang ng kamote. Ganto si baby kamo guys. Gusto niya lagi kain ako ng kain. Pero mas okay na yun kasi naman nung first trimester na ayaw niya akong kumain. Kaya ayun. Pasensya na kayo sa itsura ko. Gusto ko lang talagang mag-update. Kasi sabi ko nga, parang di ko na natutuloy itong pregnancy journey vlog ko. Ayun, tas parang hindi rin ako makahugot ng lakas na mag-vlog dahil nga sa nangyari. Pero yun nga, ginamit ko na lang din yun para i-document to. Syempre, marami din ibang nakaka-experience ng ng spotting and malamang gusto rin nilang makarinig ng mga experiences ng iba. Kaya ayun. Kaya natin to, is-survive natin to si baby. Actually, dapat nga mag-upload na ako ng vlog, pero hindi muna ako mag-upload. Siguro mag-film lang muna ako ng film. I-enjoy ko lang muna tong birthday ko. Disperasa ng birthday ko ngayon. Kahit na nandito lang ako sa room. Ayun. So, thank you guys for watching. Balikan ko kayo mamaya. Yung setup namin. Diyan natutulog sa trick siya sa baba. Tapos, ayan. Nandito na yung table. Tapos, ayun yung mga vitamins ko. Yung food ni Sean. Ayan. Tapos, yung kamote. Tapos, yung water. Ayan. Ayan. Ganito muna kami. Kasi nga, bawal ako sa baba. Bumababa lang ako kapag
morning para mag-breakfast. Basta maximum of 3 times na lang yung baba ko sa isang maghapon para hindi ako natatagtag. Ayun guys. Balitaan ko kayo later pagdating nila. Bye-bye! Naaliw si Sean dito sa gamo-gamo. Ano yun, Sean? Hintay mo pa sila, kuya? Wala pa? Hello, guys! Andito na sila, obviously. Ano na ngayon? 10:45 p.m. Dumating sila mga 10:15. So, ayan. Yan si Mama. Ayan. Yan si Ate Jo. Ate Jo. Si Tisha kanina pa yan. Si Mary, si Mary. Si Si Mika. Si Mika yun. Hi guys! Hi guys! Ito yung sponsor ni Papa na Big Sushi. Kakainin na namin. Akyat na ako sa taas. Mukaba na ako saglit. Ayan. Ito yun guys. So, hey, sarap. Good morning guys. Today is my birthday. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi kasi wiwi ako ng wiwi. Ngayon, 8 a.m. na. 8 a.m. na ba? 8:15 na. Tapos, nagpe-prepare na sila sa baba ng breakfast. Tapos, si Love naman, bumili ng mami tsaka ng Paris. Mababa na lang ako kapag ready na yung breakfast. Para hindi ako mapagod. Ayun. So, aga-aga pa pero ang dami nang nag-greet sa akin. Kaya super thank you Lord for this brand new day. Thank you for all the blessings. Thank you kay baby. Ayun, narinig ko na sila pabalik. Nandito na siya. So, ayun. Update ko kayo later sa mga ganap. For now, nagkakape-kape lang sila sa baba. See you! Papa! Ayun na si Papa dali! Papa! Papa! Sean! Ayun na dali! Nasaan? Andun, dali! Andun! Galing na naman yan. Aray ko. Ayan na, dali! Ayan na, Papa! Ayun na si Papa Sean! Papa! La! Na-miss niya! Papakitang gilas, oh. Papakitang gilas, oh. Nadudulas pa. Kakagaling lang yan sa Olonga po. Kumuha ng reseta ng gamot. Kain na tayo. Kaya i-video mo nga sila lolo. Pwede mo doon na gumagawa. Yan, naka-video na yun. Ay ka la. Lo, ay ka lo. Mag-ano ka? Mag-videohan ka eh. Pili mo yung jacket ko, Kai. Ito ang my birthday, si Tita John. Ikaw nakakaalam yung nasa. Green yung hanger niya. Yan mo lang. May patalas kasi. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano ba yan, Cha? Cha, ano yung pang-kinder yata yan eh. Yung traditional. Huwag mo na yung... Parang nalalata. Si Sean pa kung hindi ko na ka. Nag-duty kagabi pa. Hindi siya sanay na may mga nakahiga
nakahiga sa lapag, ginawa niya magdamag. Napanood. Pinapanood niya yung mga nakatiga. Jumuti pa. Tatlo kami lang gusto natutulog sa bahay. Kaya siguro nagtataka siya bakit ang daming mga tao sa baba. Gabi ganun siya, tingin ng tingin. Wala na naman. Traditional! Ang bagay na talaga. Hindi yan yun, hindi naman ako sa fiction. Okay, remix yun. Wag yan sabihin. Mas remix! Yung traditional lang. Wala na tayong film. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, siya po, hindi masaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Wait lang, blow the candle muna. Ilan taon na? Dapat niyo. Hi kayo. Nagkukuhaan ng pagkain. Si Sean, kawawa. Order ko lang para tayo. Busy pa daw siya. Ba't nandiyan ka? Sean, ba't nandiyan ka, Sean? Hindi siya makaikot. Sean! Sean, ano nangyari, Sean? Sean! Wala, di na siya gumagano. Ano nangyari? Ba't nandiyan ka? Sean, ano nangyari? Sean! Sean! Alam niya, binibidyan. Sean! Seanie! Ano nangyari? Ha? Nandiyan ka. Cha, dali, dali! Wala, ang bigat niyan. Dapat hinati mo. Lalaki ka nga. Yung doormat, balikan mo ha.